damage ng government interest. Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating, sir. Nasa batas yan. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Kalilig ka sa akin mo na. Don't do it personal. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal hawakan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag na tayo Uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Usap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Kalilig ka sa akin mo na. Don't do it personal. Akin na lang. Bawal na yan. Lahat, balik ka lang. Don't do it personal. John Torres. Yes, sir. From here, saan tayo pupunta? Yan. Pero sa ngayon, sir, You have to give me time. You can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up. That's the most decent thing to do. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Higher than you. hihilain ko yan. Kung ako maniwala ka, hihilain ko yan. Kaya ako patong manas. Pero hihilain ko yan. Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Ano mga abogado? Tulungan niyo. Pilit ni Diyos. Tulungan niyo. Ito naman, may tatay ka rin. Nakakapagpalit niya. So, huwag ka na lang sabihin. Sige na kayo sa China. Okay na. Kailangan ko mag-isip po. Balikan mo kayo. Kailangan ko mag-isip po. Malasip na kayo. Sige na. Mr. President, Sige, alam ko mabubuti ang mga give the order to your puso family. ninyo. May Hesus Kristo sa Pinas. Ano na? Sige na, please lang. Ano po yung binabakeri yan? Please lang. Maawa ka. Pagkawakan. Sa karasli. Sige na. Sige na. Maawa ka naman. Sige na. Sige na. Maawa ka naman. Si ate. Si ate. Ayaw, pag-alalay ha. Ayaw. Manuhoy mo. Ayaw, gunita ko mama. Ayaw, gunita ko mama. Huwag na, huwag ka na mag... Huwag ka na. Huwag ka na, huwag ka na. Huwag ka na, huwag nyo. Ayaw, gunita ko mama. Takina ka. Ayaw, panulang kay mama. Tama na. Tama na. Tama na, mama. Tama na. Tama na. Si Romy nakakabisado. Si Romy nakakabisado. Let, huwag ka na mag- Tama na, mama. Tama na. Ayaw, Gaya ka no? Gaya no? Okay na ka. Okay na ba? Ano yung magdadagdag sa iyo? Nakirang Sinubukang sumunod ng ibang kaalyado ng dating Pangulo, kabilang si dating Presidential Aide Senator Bongo na may dala-dala pang pagkain. Pero pare-pareha silang hindi pinayagang pumasok sa loob ng Villamor. Sumakay na po kanina. Hindi pa rin po. Ayaw nilang pagpapagin. Anyway. Ayaw nila kaming pasukin. Importante muna yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga
Sana yung mga medtech kanina, ayaw papasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Okay na. Bababa na ako para Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Bakit ganyan? Notary lang. Notary lang. Sinubukan pang sunduin ni Hanilet ang senador pero nauwi lang yan sa tensyon. Dito na nagpumilit pumasok si Hanilet at nakipagbalyahan sa mga nakabantay na sundalo. Nasa batas yan. Habang si Go patuloy na nakikiusap para manotaryuhan ang dokumento ng dating Pangulo. Ang mga eksena sa pagpapaaresto kay Digong, binatikos ni Go at dating DOLE Secretary Silvestre Bello. The process should be, if there is really a warrant of arrest, it should be given to our Department of Justice para sila mag-implement. Hindi umano makatarungan at hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi na namin trabaho na yung pag-clear lang yung abogado lang. Yes sir, pinarating ko po sir. With regards sa... Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Alam niyo yun? Pinarating ko po sir. Pinarating ko, unfortunately sir, yun po ang instruction sa amin sir. Naintindihan namin Opo, kayo. sir. Naintindihan namin kayo. Opo sir. Nakikiusap lang po. Opo sir. Okay, pakipaalam lang po naman. Opo sir, Notary lang naman ipapasok eh. Yes sir. Hininga na po namin ng request yun sir. Kami sir, wala kaming intensyon na i-obstruct sir ang batas. Pakipaalam na lang po. Opo sir, pinalam ko na po sir. Pinalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinalam ko na po sir. Ano raw dahilan? Yun po sir ang instruction Kaya namin. alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang yan. Silang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary lang. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Yung 5 o'clock ng Supreme Court. Hinahapon lang kami, 5 o'clock lang na Supreme. Hanggang alas 5 lang ang Supreme Court. Pare. Nandito si sir. Saan niya? Yung po sir ang instruction. Pare, yung notary lang naman yun. Sir, na-erase ko na po yung concern, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Dokumento lang naman. Sandali. Kailangan manumpa Yun lang. PRRD Opo, doon sa sir. notar. Opo, sir. Ito, Pero notaryo. na-erase na nga po namin yung concern na yun na, Okay. sir. And then, ngayon yung document, sir. Yun na lang. Yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Padali niyo yan. Iparating mo na lang. Opo, sir. Naiparating ko na po, sir. Naiparating ko na po, sir. Sama natin si Madam. Susunod naman kami sa inyo. Opo, sir. Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Mga sir. Sir, papel lang naman. Mga dito na po kayo. Dito. Papel lang. Doon nyo ngayon si Kanina po, kasama ko yung doktor niya, hindi kami pinapasok. Hindi po kami pinapasok kanina ng security ng airport. Utos daw po. Hinarang din sila doon sa gate mismo. Kawawa rito mga babaeng nasa harapan. Ilang pulis yung nandyan. Attorney Vic Rodriguez, napasugod dito sa airport. Ganyan kahigpit. Fully guarded. Yan, ilang layers ng pulis yan. Hindi lang isa. 3, 4 na layers.
Natapos yung ilang oras dyan, hindi sila nakapasok. Pati yung pag-aatid ng pagkain. 250, di ba? Andyan sila. Kanina pa, gutom na gutom, tawag ng tawag. Pagkain naman to eh. Paano lang, pabigay lang. Pakiabot ko lang ha. Ay, pagkain bawal. Pati pagkain bawal. Bakit ano, paabot lang. Sino nagre-resolve, sir? Wala pang kain si tatay. Sino anak sir? Kitty. Hello, Kitty. Nandito na yung pizza. Nandito na yung pizza. Nandito sa gate ha. Anong gate to, boss? Gate 5. Gate 5, Kitty. Gate 5. Ha? Puntahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Balikan natin ang mga tagpo. Prior to the arrival of President Duterte mula sa kanyang pasasalamat kay PRRD with OFW's event sa Wanchai, Hong Kong noong March 9, 2024. Ang babaeng ito, na nasa kaliwa ay si Jasmine Egan o Jas. Nadating protocol, o alalay ni Pangulong Duterte, na bagamat kasama sa entourage ni PRRD, ay sumakay na mas maagang flight pabalik sa Pilipinas at naunang dumating sa Ninoy Aquino Airport bago pa lumapag ang eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte galing sa Hong Kong. Ito namang babaeng ito ay si Jovel Cueva Gavan. Makikita sa Facebook post na ito ni Jas Egan. Salamat PRRD. Tribute Night of Yensun Family and Negros Supporters. Coordination and Concept. Events by Jasmine Egan and Jovel Gavin. Si Jovel Cueva Gavan ay nagtatrabaho sa Palasyo ng Malacanang hanggang ngayon. Isang coincidence lang ba na kahit lahat ng appointee noon ni Pangulong Duterte ay tinanggal na ni Bongbong Marcos, pero siya ay nananatiling nakaposisyon pa rin sa Palasyo ng mga ahas na siyang nagpakulong kay Pangulong Duterte sa ICC. Ito po ay evidence kung gaano siya kaluwag pumasok. Ito. Dito po yung talagang closing gate ng PRRD. Ayoko siyang kuhanan ng buo. Pero she's here. Ayan. And then may dumating siya. Ito, dumating siya. Sinilip niya si Jas, tinawag niya. Ayan, tinawag niya. Then, tumingin siya. I don't know who this girl is. Siya na yung sumagot. Tumingin siya. Okay, may tinatawagan siya. Then, tinawag niya. Tumunod. Take note itong mga ito, gwardiya ito. Ibig sabihin, human shield. Human gate sila. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Kuhanan ng Yan pero she's here. Yan, sumilip. Two of them. Then, tinawag. Ayun. Tinawag niya kasi. Ma'am, sabi. Two of them. Oh, ma'am, sabi niya, di ba? Ayan, pumasok sila. Tingnan nyo, may pulis, may barikadang pulis dyan. Pumasok siya pero bumalik din. Pumunta doon banda. Okay. Matindi din po ang police presence dito ngayon sa Terminal 3 and some of them outside are in full battle gear po. So, makes sense din because sa VIP. Ayan, ito na sila Ayan. Ito, naalala ko ito yung doktor. Okay? So, I don't know paano siya na mag-explain kung ano tong senaryo na ito. Siya ba ay nakisabit dito? Itong heading direction nila ay doon yung dadaan si PRRD. So, pupunta na sila doon. Ayan, na-receive sila ng walang kabog-abog. Ayan. Ngayon, may mga papasok. Ayan, ngayon may mga papasok na ilan, ang iba sa kanila ay airport personnel, ang iba sa kanila ay police authority. Ayan, hindi sila pinapasok or questionable ba? Ito,
Ayan, ito, tingnan nyo, NAIA, ano ba to? NAIA TF80. Gustong pumasok. Ayan, hinaharangan ng itong dalawa. Ito, gusto nilang pumasok ito at saka ito. Oops, hindi kayo pwedeng pumasok. Oh, may papakita siya ng ID, VIP daw. Oh, ito, nagalit to eh. Take note airport personnel mga to. Oh, sa kung may magsabi diyan na siyempre close aid eh. Close aid? Yung anak? Sige nga, sinong mas matimbang doon? Yung close aid o yung anak? Mas matimbang, close aid o anak? Ayan. Ayan na, Customs Police. Ayaw papasukin din mga to. Ayaw papasukin. Tignan nyo, harang ang kamay, Tawag mo. Tara pag-VIP ako. Ang pinapasok, ito lang. May operation kami sa labas. Sabi niya, tinawag yung police head nila dito. Sino yung boss mo? Kausapin ko, sabi niya. Sa Custom CIS, kamo. Custom CIS. Naantay yung go signal. Hindi basta pinapapasok ang nandyan. Customs Police na yan, So actually, very good din yung mga security data, no? Pag sinabi, at they're taking orders from their team leads, no? Tama. They're taking orders from their team leader. Ang tanong, sino? The who? Sinabihan na papasukin, papapasukin. Pero kapag hindi, talaga naninindigan sila na sumusunod ng talagang naninindigan. Tore yan eh. So, okay yun, tama yun. Kahit yung iba nagbibitiw ng ibang salita na parang tanga. Ano sinabi niya? Parang tanga. Very good. Tawag mo. Tara pag-VIP ako. VIP ako, may operation pa din sa labas. May kukuha ng video camera. Parang mga tanga. Parang mga tanga. Dito si Attorney Delgar. Ayan, no? Parang ingot lang. Parang meron. Parang walang silbi ba? Diba? Parang alam mo yung walang kwenta yung touring nila. Abogado yun eh. Lawyer ni PRRD yan. Siya yung Attorney Delgra. Di ba? Questionable. Sabi may attorney na po doon. Sabi ayaw papasukin. Kailangan tanungin mo nila yung boss nila. Wait. Okay. By go signal, pumasok. Kasama rin si Attorney Torian. Yes. Okay. That was Attorney Torian. Nasa crowd din si Attorney Victor. So, yun po ang pangyayari. Siya lang ang nakapasok dyan. Hirap na hirap si Attorney Delgra. 12 hours almost na nandyan sila sa loob. Yan sa 250 Villamor Air Base. Hanggang sa dumating yung panahon, dito nakikiusap siya, napapasukin yung anak niya, ayaw papasukin. Sa huling sandali, ayaw pa rin. Kahit sinabi na siya yung abogado niya, ayaw pa rin. Hindi pinapasok si Bongo kahit maghatid lang ng pagkain. Yung notaryo nila Attorney Vic, Attorney Torion, hindi rin pinapasok. Tapos, hindi dito, wala kang makita ni Anino nung jazz na yan. Wala, ni isa, wala kang makita. Kayo na i-search ninyo kung may makita kayo. No? And then, bigla-bigla,
nandito sa tarmac. Bigla kang nandito sa tarmac. Oh, ano ba yun? Oh, ito, tingnan ninyo. Oh, ayan oh. Biglang nandyan sa tarmac. For 12 hours, wala ka doon sa, nakita ka sa NAIA. And then, bigla kang wala, hindi ka nakita doon sa holding room. Never kang nakita doon. And then, doon na sa aeroplano, dito na sa tarmac, bigla kang nandun. Nag-disappear ka, tapos bigla kang nag-appear dito. Very big question yan sa akin. To be honest, saan siya naglagi? Saan siya nung mga panahong yon na nakikipagbunuang braso yung mag-ina doon, Kitty at saka si Hanilet, wala ka, tas bigla ka nandito sa tarmac. Remember, bago ka makapasok dito sa, nakita nyo naman, di ba? Di ba ganyan yung gate ng Villamor? Kahit saan gate yan, gate 1 hanggang gate 5, may bantay na pulis at hindi ka basta-basta makapasok. Para makapunta ka or makarating ka sa tarmac, di ba dadaan ka sa gate? Di ba? O, daan ka muna sa gate. Saan ka dadaan kung hindi sa gate? O, so big question yun. Bigla kang nandoon, nandito. Panoorin nyo. Paano ka nakarating dyan? At nag-abot ng rosaryo. Kita nyo, pansinin nyo dito si Torre at saka si Fajardo. Hindi nila inabog itong si Jazz. Oh, tumingin lang si Fajardo. No comment. Babit ka namin. Oh, dyan si Torre Inabot niya yung rosaryo. Walang reaction si Torre. Oh, yan o, tingnan mo. Si Torre. Lalang. Oh, si Torre, parang mamong tupa na. Diba? So, another question ko dito. Kasi nung March 8, diba, lumipad si PRRD patungo dito sa Hong Kong. Ito po ay una natin nakita sa mainstream media na itong flight details at itong mga larawan na ito inilabas ng mainstream media. Paano kaya nakarating sa media ito? Even yung flight details, yung oras ng flight, ayan, kung paano yung kanyang itinerary from Davao to Manila, and then nagstay pa sila sa Taguig sa BGC, ayan. And yun, diba? Even yung pagbalik niya mula Hong Kong to Pilipinas, ayan, number 1 na naman ang mainstream media. Oh, alam nila kahit yung oras ng arrival, alam nila. So, ang question doon is paano? He faced the fire.